Ngayong araw na magsisimula ang pagpupulong ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Inaasang matatalakay roon ang bagong pulisiya ng Amerika sa taripa at supply ng langis. Live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, may unang balita kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan? Igan, mga kapuso, salamat pagi, magandang umaga mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan ngayong umaga po ay magsisimula na, magbubukas na ang 46th ASEAN Summit. Pinangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang official Philippine delegation at syempre kasama po ang inyong GMA Integrated News sa official media delegation. Tulad ng kanyang mga nakaraang partisipasyon sa ASEAN, igigiit ng Pangulo ang ating karapatan at jurisdiction sa West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Pero bukod dyan, isa sa mga inaasahan magiging highlight at isang panibagong isyong kakaharapin ng mga bansa sa ASEAN ay ang reciprocal tariffs na ipinataw ng Amerika sa halos lahat ng bansa sa mundo, kabilang ang mga bansang miyembro ng ASEAN. May kani-kanya mga pulong ang mga ASEAN member states sa Amerika, pero nais din ng ASEAN na magkaroon ng iisang tinig na mas malakas at magbibigay ng mas malaking kapakinabangan sa mga ekonomiya ng mga miyembro nito. Sa 2 araw na pagtitipon, magkakaroon din ng ASEAN GCC Summit. Ang GCC po, ang ibig sabihin niya ay Gulf Cooperation Council na may 6 na miyembro, ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait at Oman. Mahalaga yan sa ASEAN dahil alam naman natin na ang mga bansa sa GCC ang nagsusupply sa pangangailangan sa langis ng malaking bahagi ng mundo. At para naman sa Pilipinas, mahalaga ang ating ugnayan sa mga bansa ng GCC dahil sa daan-daang libong Pilipinong nagtatrabaho sa mga bansang miyembro nito. Maliban sa ASEAN GCC, magkakaroon din ng ASEAN GCC China Summit kung saan lalahok ang China bilang dialogue partner sa ASEAN at GCC sa mga usapin ng kalakalan at ekonomiya. Maliban sa mga pulong na yan, magkakaroon din ng bilateral meetings ang Pangulo. Ito po yung mga one-on-one na pag-uusap sa mga leader ng Kuwait, Laos at Vietnam. Yan ang mga kumpirmado at maaaring madagdagan pa. Kasama sa delegasyon ng Pangulo si Foreign Affairs Senior Undersecretary Teresita Lazaro na pinangalanan ng susunod na magiging kalihim ng DFA at si Trade and Industry Secretary Cristina Roque na miyembro ng economic team na nauna ng inanunsyo na mananatili sa gabinete ng Pangulo. Kasama rin dito si Presidential Communications Secretary Jay Ruiz at si Leo Tereso Magno, Chairperson ng Mindanao Development Authority. Habang naririto ang Pangulo, naririyan siyempre ang mga isyong naiwan sa Pilipinas at inaasahan magkakaroon tayo ng pagkakataong matanong siya. Una, tungkol halimbawa sa ginagawang balasahan sa kanyang gabinete at iba pang maiinit na isyong kinakaharap ng kanyang administrasyon. May mahigit 200,000 na Pilipino dito sa Malaysia pero sa pagkakataong ito ay wala nakaschedule na pagtitipon ng Filipino community sa pagbisitang ito ng Pangulo para sa 46th ASEAN Summit. At yan ang latest mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat, Ivan Mayrina.